Mag-isang naninirahan ng dalagang si Isabel sa kubong na iwan sa kanya ng kanyang mga magulang. 4 na taon na simula nang mamatay ang mga ito at simula noon naging malungkot na ang buhay ng dalaga. Nabubuhay lamang siya sa paglalako ng mga kakanin na kanyang niluluto nang sa ganun siya'y makasurvive sa araw-araw niyang pamumuhay. Mahirap man ang buhay na kaya ni Isabel na mabuhay. Sa edad na 20, hindi pa siya nagkakaroon ng kasintahan sapagkat ang tanging nasa isip niya ang kumita ng pera para sa kanyang mga pangangailangan. Ganun pa man, hindi maitago ni Isabel na minsan na rin siyang nangarap na sana magkaroon din siya ng kasama sa buhay. Nang sa ganun, hindi na siya kailanman mamuhay na mag-isa. Mayroon namang nanliligaw sa kanya, si Lito. Tagaroon lang din sa kanilang lugar at halos kasing edad lamang niya. Pero kataka-taka na hindi man lang attracted si Isabel sa binata. Sa kasulok-sulukan ng kanyang isip, naroon ang taong talagang kanyang pinapantasya. Hindi niya alam kung bakit sa dinami-rami ng tao ay ang taong yun pa talaga ang nagpapainit sa kanyang katawan. Walang iba kundi si Mang Noel. Si Mang Noel ay ang asawa ni Aling Susan na kapitbahay lamang ni Isabel. May edad na si Mang Noel at naglalaro na yata sa 50 yung edad nito. Halos hindi lubos maisip ni Isabel kung bakit tuwing makikita niya si Mang Noel na nadaan sa harap ng bahay ay talagang siya'y nalulusaw. Pinapangarap niyang sana dumampi naman sa kanyang balat ang maitim at maugat na braso ni Mang Noel. Siguro, napakasarap sa pakiramdam kapag naramdaman niyang hinawakan ni Mang Noel. Marami ng puting buhok si Mang Noel, ngunit mas nakadagdag lamang iyon sa pantasya ni Isabel. Sa katunayan, kapag nakikita niyang napapadaan si Mang Noel, sisilipin talaga niya ang paglalakad nito hanggang sa tuluyan nitong mawala sa kanyang paningin. Pagkatapos, bigla na lamang iinit ang kanyang pakiramdam at hindi niya na magawa pang pigilan ang kanyang sarili. Sa tahimik niyang kubo, hihiga siya sa papag at gagawin ang bagay na iyon sa kanyang sarili. Iisipin lamang niya na kasama niya si Mang Noel at ginagawa nila ang bagay na yun. Talagang masyado siyang nadadarang. Noon niyang tanghaling yun, naroon si Isabel at ginagawa ang bagay na yun sa sarili. Nakita lang naman niya si Mang Noel na walang damit pang itaas, kaya gano'n na lamang init na lumukob sa kanyang buong pagkatao. Enjoy na enjoy si Isabel kahit pa medyo nangangalay na siya. Sa lubong ang kanyang mga kilay at napapakagat pa sa kanyang mga labi habang dinanamnam niya ang kiliting hatid ng ginagawa niya. Kulang na lamang, tumirik ang kanyang mga mata dahil sa mga oras na yun na nararamdaman niya. Nakulangan pa siya sa kanyang ginawa, kaya naman humigit pa doon ang ginagawa niya. Kung saan napunta ang kanyang kamay, ilang saglit lamang ay kanya nang narating ang dulo. Pagkatapos ng mainit na ginawa ni Isabel, pinili niyang ayusin ang kanyang sarili at magluluto pa siya ng kamote Q para ilako. Matindi ang sikat ng araw at saktong-sakto sa merienda mamayang hapon ang kanyang nilalako. Pagkatapos maligo, nagbalat na ng kamote si Isabel. Mag-aalas 2 na ng hapon, kaya kailangan niya nang matapos ang pagluluto. Eksaktong 3:00, tapos na siya sa pagluluto, kaya naman gumayak na siya sa paglalako ng mainit na kamote Q. Bitbit niya ang basket na may lamang kamote Q, lumabas na siya ng kanyang kubo. Nakailang bahay, benta na rin siya at dumaan nga siya sa bahay ni Mang Noel. Bahagyang kinabahan ng puso ni Isabel nang marinig na tinawag siya ni Mang Noel. Bibili raw ito, ngunit ganoon na lamang ang tuwa ni Isabel dahil makakalapit na naman siya sa crush niyang matanda. Nakakatawa man, ngunit nasisiyahan siya sa ganoon kaya wala siyang pakialam kung nakakatawa mang isipin ng ganoon. Bumili nga ng 4 na stick ng kamote Q si Mang Noel at kahit ng simpleng pag-abot lamang nito ng bayad sa kanya, pakiramdam niya, siya'y nakuryente. Ang simpleng pagbili lamang na ni Mang Noel sa kanya, hindi mawala-wala sa isipan ni Isabel. Kaya naman hanggang sa matapos siya sa paglalako at maubos ang kanyang paninda, malawak pa rin ang ngiti sa kanyang mga labi. Para siyang timang habang kumakain ng hapunan. Tahimik sa kubo niya at tanging ilaw lamang ng lampara ang nagsisilbing liwanag.
Sanay na si Isabel sa ganoong buhay. Masaya na siya sa ganoon. Kaya naman nang matapos ang pagkain, kaagad na siyang naglatag ng banig sa kanyang higaan. Inaalala niya ang mga nangyari kanina, kung paano siya titigan ni Mang Noel. Hindi naman kagwapuhan ng matanda, ngunit hindi alam ni Isabel kung anong meron dito at talaga namang gustong gusto niya ang lahat dito. Sana nga lang, hindi siya nahalata ni Aling Susan. Napakabungangera pa naman ng babaeng yun. Hanggang sa naisip ni Isabel kung ano kaya ang maaari niyang gawin para makuha ang atensyon ni Mang Noel. Magagawa rin kaya niya itong mapahumaling sa kanya? Siguro kapag nangyari yun, siya na ang pinakamasayang babae sa buong mundo at wala na siyang mahihiling pa. Si Mang Noel ang pangarap niya sa buhay. Nang araw na yon, walang maititinda si Isabel. Paniguradong mabuburyong na naman siya buong araw. Mabuti na lamang at tinaanan siya ni Seds, anak ng kapitbahay nila, at may handaan nga raw sa bahay nila Aling Susan. Nag-aalangan pa si Isabel, ngunit naisip niyang naroon si Mang Noel.